Okay no, so part 2 tayo dito sa update pa rin sa Davao City modern bus no. 10 unit ng 12 meter na haba ng buses tapos lowered. So I assume na ito talaga ang pinaka ideal na design para sa mga syudad no, para sa mga cities or mga syudad no. So hindi siya pang provincial routes. So ito siya ay 10 unit. So asan ba yung iba? Ayan merong isa, dalawa, tatlo. Basta 10 unit na bago, moderno. Meron pa tong may mga features siya, marami no. Ito may ramp siya para sa mga naka mga PWD, yung mga senior citizen, yung mga naka wheelchair. May mga ramp to ito no. So although pwede namang hanapin diyan sa City Government of Davao for more information, meron silang naka-post, naka-upload na video nila diyan. City Government of Davao sa may Facebook. So lang, gusto ko lang makita, malapitan at syempre isama ko kayo no, gamit itong ating camera. So ganito ka-astig, ganito ka-aesthetic no, beautiful, ganda ng gara, tignan no, high-end. So syempre hindi naman sa kami mga taga Davao ay nang iinggit, pero gusto lang ho namin mga taga Davao na makita ho ninyo kung ano ba talaga ang tinatawag nating public service, ano pa talaga ang tinatawag natin na serbisyo no ng isang politician, ng isang mayor. So it is how it is no. So this is how it looks like no. So pag gusto mo talaga ng good governance, tingnan mo na lang ang Davao City. So Davao City, marami naman siguro mga good governance sa Pilipinas, marami na mga syudad mga ganda, pero so far Davao City talagang masasabi nating nangunguna no. Siyempre masasabi ko rin yan, ako naman ay sa aking title na Gala the Explorer. So mahilig akong gumala tapos mag-explore sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, at kapag maganda binabalik-balikan, and at the same time ina-observe ko rin yung lugar ho nila to see the differences no. Hindi man sabi nila masama daw talaga o hindi daw maganda mag-compare, pero hindi talaga natin may iwasang mag-compare, kasi isipin na lang natin na we're living in the same country no, Philippines. We're living in the same institution, constitution, same government, same system no, o corrupt system. Pero tingnan nyo naman ang Davao City, bakit kami naiiba dito, bakit kami paiba, diba? Kita nyo naman ang Davao City, bakit kami angat no, pagdating sa kalinisan, pagdating sa safety, pagdating sa modernization, sa ano pa ba no, basta quality of life na meron kami dito no. Ang ganda ng aming air index, malinis, kaya nga kami laging pasok no sa world, basta world index, basta ganyan no, basta kami internationally kinikilala ang Davao City bilang malinis at safety. O hindi lang sa air index, pati sa tubig no, isa sa pinaka drinkable water sa Pilipinas, Davao City. O maliban na lang sa akin ngayon, hindi din applicable kasi nga ako'y galang tao, kung saan ako nagpupunta. So yung aking tiyan parang medyo stranger na sa akin yung tubig gripo sa Davao City, pero drinkable pa rin naman siya. May mga chance talaga na ako'y umiinom. For example, nung ako'y nagkaroon ng lagnat no, so need kong uminom ng biogesic. So wala akong available na bottled water, kaya walang choice kaysa mamatay ako, kaysa ma-miss ko yung oras ng pag-inom ng biogesic, bioflow ganon. So kailangan ko uminom sa tap water sa may gripo, pero hindi naman ako kasakit no. So ibig sabihin yan, still safe pa rin na Davao City consistently. So balik tayo sa sa ating yotong buses dito, 10 units. So ang ganda lang kasi meron kami ditong bagong modernong buses. Yun nga no, ito ay sumasalamin sa magandang panggobyerno ng mga Duterte. Totoo yan. Kaya dyan ang mga nanonood na mga nagagalit pa rin sa mga Duterte, kayong mga nanonood dyan na asar na asar pa rin sa mga Duterte, sinabihan niya si VP Sara na Inday Lustay, 125 confidential funds na kinurakot no. Grabe, di totoo yan. I mean, totoo yan no? I mean, nakapagod sa totoo lang ma-explain, kasi wala naman dapat i-explain, kasi kung meron naman talaga siyang kasalanan, sige sa Korte Suprema, parang gano'n no. So hindi naman natuloy ang impeachment. So yan na nga, ibig sabihin kasi itong mga senador din natin, hindi naman kasi sila bobo na basta na lang sila i-impeach sila si VP Sara, na hindi naman alam naman talagang magsasayang lang ng oras and resources talaga sa Pilipinas, gayong mas marami pang mga nangungurakot na mas delikado no, kasi nga nakasalalay ang buhay ng kababayan natin during every baha na lang, every ulan, baha, tapos lunod, marami namamatay sa leptospirosis. So sa mga nagagalit dyan sa mga Duterte, sabihan ko kayo talaga dito, take it from me as Davaoenyo, bilang isang gala na rin no, hindi ko lang basta pinuntahan yung isang lugar ng isang beses or half day lang no, kundi may mga lugar talaga na doon ako nakatira for 3 months. For example, living in Calbayog City for 3 months no. Inikot ko rin ang Northern Samar, doon ako nakatira sa may Katarman, Northern Samar. Ilang buwan ako doon, parang 3 buwan din yata no. Tapos ako ay nagtacloban City din.
Oh, so ilang buwan ba ako? Parang 2 weeks lang yata, 1 week sa Tacloban City. Oh. So sa Legazpi City, Albay, no, inikot ko ang buong Kabikulan. Lahat 'yan sinuyod ko 'yan mula sa Masbate hanggang sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Albay Province, and of course, ang napakagandang isla ng Catanduanes kung saan yan isa nagpapayaman sa mga ko ni Saldico, no, yung mga barkong bumabiyahe diyan from Tabaco papuntang San Andres ng isla ng Catanduanes, at saka sa may Virac ng Catanduanes ay mga Saldico ang may-ari, no, co family. So hindi nyo ko, parang meron ako kahit paano na masasabi, kumbaga legit ako, di ba? Ako na nasabi na legit ako kahit paano ba, parang meron akong say, meron akong karapatang mag-compare ng mga syudad, ng mga lugar, ng mga probinsya at rehiyon sa Pilipinas, since ako ay experienced na maggagala sa mga lugar na yan. Hindi dahil sa ako'y dumaan lang, dumaan sa bakay ng bus, nakita ko yung lugar, bumaba ako, nakausap, nakasalamuha ang mga locals, naninirahan ako, no, bilang local ng lugar nila. So mababait ang mga waray, nakaawa nga lang ang sitwasyon sa kalsada, nakaawa nga lang ang serbisyo sa tubig, nakaawa nga lang ang serbisyo sa kuryente kasi pa-burn out. Pero yun talaga yung yung mga insurgencies, no, ang daming mga hold up, robberies, mga NPA, no, marami sa mga lugar na yan ng Samar and Leyte Island or Eastern Visayas region. Kasi nga naman, dasa ba naman ang ang mga nanunungkulan bilang representative, congressman. Yan naman talaga ang pinakaanay sa bansa, no, mga congressman sa totoo lang. Out of 342 congressmen, no, kasama na ang party list. Parang siguro nasa mga 50 or hindi man lang talaga umabot ng nasa mga 50 lang siguro, no. Mahigit ang mga good governance diyan, no, mga honest to goodness na mga congressman. So yung 200 plus, yun na yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, kasi pag makulong si BP Sara, tuloy ang ligaya nilang magnanakaw sila lahat. Ganon. Anyway, so yun na nga, bali nilibot ko, pinuno ka rin yung Quezon Province. Nakapagragay na ako, no, Quezon Province, that's a boundary of Bicol Region and Calabarzon. So Ragay, no, sa probinsya ng Quezon. Tapos ako'y basta pinunta ko yung mga lugar ng mga Quezon, pero yung Lucena pinakahuli, Lucena City. So highly urbanized city ang Lucena, pero kinakawawa pala yan, no, ginagahasa yan, pinagsamantalahan pala yung Lucena City ni JJ Suarez. So paano? Siyempre kinurakot ang flood control project. Mantakin mo, wala pang ulan, wala pang baha, pero nag-collapse ang kailang mga flood control projects, yung mga ripraps, mga tawag nito, yung mga walling sa mga ilog nila. Okay? So kaya meron akong say, mapag-compare ka talaga. Ako'y nakapag Bulacan province na rin, no, from Norsagaray down to sa Pangpalay, San Jose del Monte, Bulacan, hanggang sa pinaka-Obando, Bulacan, Giginto, Bulacan, ganun. Ako'y nakapagpunta na ng Central Luzon, of course, that's sa Pampanga. Ako'y nakapag Baguio, Benguet, no, and Olongapo. So mga Luzon areas like Luzon, no. Mimaropa pa lang ang hindi, no. Mimaropa, it's Palawan lamang, pero Mindoro tsaka Romblon, hindi ko pa napuntahan yan so far. Pero sige lang, time will come, pupunta rin tayo dyan. As pagkakalam ko, pumirma daw ang congressman dyan sa impeachment ni BP Sara Duterte. Basta take it from me, kapag may pumirma talaga sa impeachment ni BP Sara Duterte, red flag na ho yan as government official. Kasi yung mga yan, so yun, no, bali meron akong say. Kumbaga meron akong karapatan na mag-compare, kasi napuntahan ko yung mga bawat lugar, hindi lang basta ikot lang or half day or ilang oras lang, kundi pinarahan ko talaga at least isang linggo. So lalo yung Albay, no, Legazpi City, mas tawag ko talaga siya na isa sa aking mga paboritong probinsya, actually rehiyon, Bicol Region. Sa totoo lang dyan ako tumaba, Bicol Region, sobrang sarap na mga nila, mga gata, ginataan, lahat na lang ginataan. Sabihin man natin na kinikilala man sa buong mundo ang tawag nito, yung Iloilo City, no, as UNESCO heritage, no, UNESCO. Parang gastronomy, city of gastronomy ang Iloilo. Pero para sa akin, pinakamasarap na lugar pagdating sa pagkain, ito Bicol, lalo na sa Albay, kasi yung mga pinangat, laing, mga pinangat, laing, tsaka yung mga Bicol Express nila in so many forms, no. Meron silang Bicol Express sa baboy, meron silang Bicol Express na gawa sa gulay at sili, lada, ganun. Anyway, so balik tayo dito sa Davao City. So yun, no, Davao Bus System, ito ay parte lang, hindi ito talaga yung pinaka main. Hindi talaga ito yung pinaka actual na bus na magagamit ho natin. Maganda na siya, pero mas maganda pa yung talagang bus na magagamit sa ating Davao Bus System or high HPBS or high priority bus system.
mas high-tech yun, mas may tracker, may GPS, no? So ito hindi ko alam kung may GPS tracker ba to, pero tingnan natin, no? May mga makapag-comment dyan, kayo nang bahala, no? Basta pagkakalam ko na talaga to, meron siyang mga features like ramp para sa mga PWD, yung mga naka-wheelchair. Meron siyang lagayan ng ano, no, ng bicycle rack, no, sa unahan. Ngayon hindi siya naka-install, syempre bakit nila ilagay yun na hindi pa naman siya nananakbo. Tapos ito ay tatakbo, or ito ay magagamit natin, mag-ooperate na ho siya by mid November, ganon, no, in the middle of November. So ito naman ay libreng sakay lang ang ibibigay sa atin, no, libre ho ito. Ito ay kasama, no, idadagdag ho ito sa HPBS or ano, no, PABS. PABS is PHABS, means peak hour augmentation bus system. So yun po yung mga buses ng kahit anong company, no. Ito Metro Shuttle Bus, Yellow Bus Line. I don't know kung mayroong Yellow Bus Line, as far as I remember, as far as I know, nakikita ko lang bus shuttle bus lang talaga, yung mga Goyano, yung mga LCI, bachelor lamang, yung maliliit ang mga bumabiyahe dito sa Davao City kapag ka peak hour, no. So sila yung tinatawag nating PABS or peak hour augmentation bus system, na talagang bumabiyahe sila, no, magde-deliver ng mga pasahero, tumutulong ho sila sa mga jeepneys ho natin kasi maliliit ang jeepneys, tapos konti lang sila, kaya hindi nila makakumulate yung libo-libo nating mga kababayan, mga estudyante at mga empleyado na pauwi sa Toril, pauwi sa Mandog, pauwi ng Lasang, Bunawan, Tibungpo, Panakan, pauwi ng Toril, saan pa ba, no, Kalinan, no, Mintal, Tugbok District, at kung saan-saan pang mga malalayong distrito ng Davao City. So ito ay sasabay, no, sasama para sa ganong serbisyo. Maghahatid nga ng ano natin, mga estudyante, trabahante, empleyado. So kibali, mas ano, kung mas malaki ginhawat, malaking tulong ho ito, no, lalot libre siya. Pero kahit pa hindi libre, no, malaking tulong pa rin. Pero yun na nga, mapapagaan na yung buhay ng ating mga commuters. Libre pa siya, air condition pa, di kalidad pa, hindi gaya nung kay BBM na kanyang love bus na parang bulok na unit lang yun, o parang ganito lang yun, no. Tapos pininturahan lang, in-aircon, di ba? Ganyan ka tinipid. Pero pag sa mga magnanakaw, mga kurakot, trilyon. Pero sa mga bus, tipid. Pag may mga salantang bagyo, lindol, ayun, bigas 20 pesos. Pwede naman sanang pamigyan na ng libre. Anyway, sila siguro, no, mid November ang ano nito, ang kanyang operation. So can't wait, no. Excited tayo mga taga Davao, of course.